Humingi naman tayo ng update mula sa FIVOX at makakasama natin ngayong gabi si Director Teresito Bacolcol ng FIVOX via Zoom. Magandang gabi po. Si Princess Jordan po ito ng Integrated State Media. Yes po ma'am, good evening din po sa inyo. Sir, kumusta na po ba ang sitwasyon sa Davao Oriental? Kani-kanina lamang meron ng malakas na pagyanig na lindol na nasa 6.9 magnitude. Ano po ang update dito ng FIVOX? Okay, so nagpalabas na po tayo ng earthquake information number 2 and nasa 6.8 po ito. And may lalim po ito na 37 kilometers. And yung pinakamataas na intensity na na-record natin is intensity 6 sa may Manay, Davao Oriental, and intensity 5 naman sa may Baganga, Boston, Caraga, Katiil, and Tarragona in Davao Oriental. And intensity 4 sa may Mawab, Moncayo, Nabunturan, and Pantukan in Davao de Oro, sa may City of Davao, City of Mati, Davao Oriental. Intensity 4 din sa may Bislig City in Surigao del Sur. Director, ito po bang pagyanig na 6.8 o 6.9 na lindol, bahagi pa ba to ng aftershocks na naranasan kamakailan? No, this is a separate event. This is what we call a doublet. A doublet means two closely timed quakes happening nearby. They happen on the same area, but they have different strengths and epicenters and strengths. And this is not unique in the Philippine Trench. Nangyari na po ito nung May 17, 1992. Meron tayong doublet din, magnitudes 7.1 and 7.5, separated only by 26 minutes. And then the most recent would be on last 2 years ago. December 2, meron tayong mag 7.4, and 2 days after, December 4, meron tayong mag 6.8. Pero ito naman, nangyari ito sa may Surigao area, but still on the Philippine Trench. Pagdating naman po sa tsunami warning na inilabas ng FIVOX, ano po ang update? Kanina nag-cancela na kayo, pero ngayon may inilabas ulit. So ano po ang latest update sa tsunami? Yes po, nagpalabas po ulit tayo ng tsunami warning, and yung mga nakatira po sa may coastal communities in Surigao del Sur, Davao Oriental, and Surigao del Norte, we strongly advise them to immediately evacuate. Ang expected tsunami arrival will be between 7:12 kanina to 9:12 mamaya. Meron pa tayong more than around 40 minutes para makita natin kung kapag wala namang tsunami waves, then we may lift it, but we have to wait for 2 hours more. Gaano po kalawak yung sakali mang masasakop nitong tsunami sakali mang mangyari sa ilang mga baybayin o ilang mga lugar sa Davao? Yes po, ang tatlong probinsya po ang pwedeng magkaroon ng tsunami. Ito yung Surigao del Sur, Davao Oriental, at saka Surigao del Norte. Pagdating sa advice ng tsunami warning, ano po ang ginagawang payo ng FIVOX? Paglikas agad ng mga residente o kailangan talagang antayin na matapos yung tsunami warning bago sila bumalik? No, lumikas agad. Again, ang nilagay po natin sa ating advisory is immediate evacuation. Immediately have to immediately evacuate. And kapag na-lift na po natin yung advisory, then saka lang po tayo saka lang po sila pwedeng bumalik doon sa kanilang mga tahanan. And yung fault mismo dumaan sa mga communities. So mas malaki yung pinsala noon. Dito naman sa nangyari sa Davao ay nasa dagat and malayo, hindi po siya nagtra-transect sa mga communities. May kinalaman din po ba, Director, yung lalim, no, yung kilometrong lalim na naging pagyanig sa Davao para doon sa naging pinsala niya sa lupang ibabaw naman? Yes po, may kinalaman din po yan kasi the shallower the earthquake and of course kung malakas yung pagyanig, mataas yung magnitude, then this would be very destructive, just like what we've seen in Bogo City.
Dahil po sunod-sunod ang mga lindol, pero wag na nga naman po sana. Pero marami po yung nagtatanong, may kaugnayan po ba yung itong mga nangyayaring sunod-sunod na paglindol? Hindi man sila direktang magkakaugnay yung tatlong nangyaring malalakas na lindol, pero sa the big one, meron po bang itong pagbabadya? Wala pong epekto hindi po yung mga lindol kanina, hindi po yan mapag-trigger ng movement sa West Valley Fault kasi magkakaibang segments po yan. But again, ang sinasabi natin, the magnitude 7.2 event along the West Valley Fault is right. Hinog na po yan. Kasi nga po, basis pag-aaral natin, it would move every 400 to 600 years. And malapit na po tayo doon sa lower limit niya, yung 400 years, kasi the last time it happened was in 1658. Yung ganitong kalalakas na lindol, Director, inaasahan pa ba natin na ganito yung mga mararanasan ng mga kababayan natin, particularly sa Davao? Well, sana hindi na yung mga succeeding earthquakes, sana kumonti na lang yung aftershock at saka hina yung aftershocks. Sana hindi tayo magkaroon ng another doublet. Pakipaliwanag naman, Director, yung nagiging parameters niyo o kondisyon bago maglabas ng mga tsunami advisory at gaano ba ito katagal bago tanggalin? Okay, so kapag nakikita natin kapag malakas yung paglindol at saka nasa dagat, of course, and mababaw, then nag-issue po tayo ng tsunami advisory. And kapag wala naman pong nangyayari doon sa time frame na sinasabi natin na dadaan yung or darating yung mga tsunami waves natin, then 2 hours after, kina-cancel po natin yan. So yung dito sa in-issue natin na tsunami warning, yung end time natin is 9:12. And we have to wait 2 hours more bago natin po i-cancel yan kung walang nangyaring tsunami. Pagdating naman po sa mga ginagawang assessment ng DOST, I believe nagpadala na kayo sa Cebu after the magnitude 6.4 earthquake. So dito sa Davao, nagpadala na rin ba kayo para dun sa initial assessment nila sa damages? In fact, may tao na kami sa Davao ngayon kasi nag-conduct sila since Monday ng Walk the Fault sa Davao City. May mga big faults dyan. So they conducted the Walk the Fault activity. Tinuturo nila sa mga barangay kung saan dumadaan yung fault. Since nandoon na sila na rin din yung magkakandak ng quick response team sa Davao. Pagdating naman sa mga coastal communities, Director, ano ba yung mga dapat tandaan para makaligtas dito sa banta na pagtama ng tsunami? Kasunod po yan ng malalakas na paglindol even without the tsunami warning. Director. Okay, so may natural signs tayo of an impending local tsunami. Una, kapag may malakas na paglindol na halos hindi ka na makatayo. Pangalawa, kapag may biglang bumagsak yung level ng dagat, biglang nag-recede. And pangatlo, kapag may marinig tayo na booming or roaring sound, dumadagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa mga ito ang ating maramdaman, then we have to move to a higher place. Huwag na po tayo maghintay ng warning from from FIVOX. Tayo mismo mag-initiate po tayo ng mag-evacuate on our own kasi po sometimes it would only take minutes bago darating yung tsunami waves. Director, kasama rin ba sa senyales yung umaatras yung tubig sa Pampang? Dahil may ilang mga video sa social media na nagte-trending ngayon, pagkatapos ng lindol, umaatras, nagiging low tide bigla ang tubig. Ano ba yung indikasyon nun at gaano ito nakababahala sa mga residente? Yes, nakakabahala po yan kasi ibig sabihin, isa yan sa mga natural signs na tingnan natin, biglang bumaba yung tubig. And pwede po kasi bumalik yan as tsunami wave. So ang nakita po natin sa social media, nire-record pa nila and nag-Facebook live pa sila. So wag po natin gawin yan kapag nakita natin na bumagsak yung tubig. Takbo na kaagad tayo kasi pwedeng bumalik yan as tsunami waves na matataas yung height. So, wag na pong hintayin natin na maging casualty po tayo. For the Coordination Director, ngayon na may team na kayo on the ground directly sa Davao, kumusta ang pakikipag-ugnayan sa local government units para sa ating monitoring at alert levels? Again, we're closely engaging with the LGUs, yung disaster, yung mga disaster officers nila doon kasi sila naman yung kasama namin for the Walk the Fault activity. So we have very close communication with the LGUs.
Up to date or up to this moment, ilan na po ba yung mga aftershocks and meron na ba tayong inaasahan na tuloy-tuloy pa rin sa mga susunod na linggo? So kanina nakapagtala na po tayo ng before this magnitude 6.8 event, nakapagtala na po tayo ng more than 200 aftershocks, and we expect these aftershocks to continue for the next few days or weeks even. Pero habang tumatagal naman, humihina ito and nagde-decrease in number. Para dun sa mga kababayan natin na talagang naapektuhan ng paglindol, ano po ba ang inyong maipapayo sa kanila sakaling mang makaramdam ng tuloy-tuloy na aftershock sa mga susunod na araw? Okay, so ang gagawin lang nila, if there's a strong aftershock, again, they do the duck cover and hold. And wag po sila munang bumalik sa kanilang mga bahay kung napansin nila na may mga cracks ito or it was visibly damaged by strong earthquakes. Kasi kapag may malakas na aftershock, baka kung hindi man ito nag-collapse during the main shock, baka mag-collapse ito during a strong aftershock. Maraming salamat po, Director Teresito Bacolcol ng FIVOX.